Good afternoon, mga Mama May. Panibagong hapon, panibagong gawain. Andito na nga pala ako sa Bicol. Bigla ako na-miss ang buto ng kamansi. Kaya eto, Ilalaga ko to para may pang merienda. ito nga pala minsan ang mini-merienda namin. Ako lang palang mahilig nito at saka si Ate Inky. Si Papa naman, hindi siya kumakain nito kasi matanda na. Hindi na kaya ng ngipin. Sobrang na-miss ko talaga to. iba talaga ang buhay dito sa probinsya kumpara sa syudad. Ang sarap kasi talaga ng buto ng kamansi. Siguro sa hindi nakakaalam kung ano Ito to. ay buto ng kamansi. Tapos sa sobrang hinog na, Nasisipaglaglagan po sa lupa. Tapos ayan, isa-isa naming pinupulot para dumami. Hindi naman ito madumi. Dahil bukod sa balat na nasa labas, meron pang balat sa loob. at saka ilang beses ko tong hinuhugasan Para makasigurado ako na malinis na bago ilaga. At saka pwede din tong gulayin. Mas Masarap siyang lagyan ng malunggay. Ang dami-dami ko talaga nakakain kapag ang gulay ganito. Andito na pala tayo sa ilog. Dito ko na hinugasan para mas mabilis at para isahan Tsaka lang. Alas 2 na pala ng hapon, tamang-tama na pang merienda. Ito yung namimiss kong buhay pag andito talaga ako. Minsan maghapon na rin nandito ako sa ilog, naglalaba, o kaya naman naghuhugas ng mga kasangkapan. Iba talaga pag nasanay ka sa probinsya, hinahanap-hanap mo yung mga ginagawa mo, o yung mga nakasanayan mo. Dahil tapos na nating hugasan, uuwi na tayo para mailaga na kasi medyo matigas to. Siguro mga 1.5 o 1 oras to nilalaga para lumambot. Mas masarap kasi pag medyo malambot siya. Ito na nga, nilagay ko na sa kaldero. Si Papa na nga pala ang nagpalingas ng apoy. Para daw pagdating ko, isasalang ko na lang. Dahil luto na, pupunta naman tayo sa tambayan ko. May ginawa pala dito si Papang tambayan. Maka Mama May, magmimerienda muna ako. O paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye!